Inilayas ako sa sarili kong bahay sa mismong araw ng binyag ng anak ko. Habang yakap ang sanggol na wala pang malay, pinanood ko ang asawa kong si Ricardo na ipinapasok ang kanyang kabit. Wala kang kwenta, sabi niya. Pero tandaan mo, Ricardo, ang luhang pumatak sa kalsada ngayong gabi ay siyang lulunod sa iyo bukas. Sino ang huling tatawa sa huli? Ang laban ay nagsisimula pa lang. Pirmahan mo na ito, Maricel. Ayoko nang patagalin pa ang pagpapanggap na ito dahil pagod na akong makita ang mukha mo araw-araw. Ang boses ni Ricardo ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan, tila isang matalim na patalim na biglang bumaon sa dibdib ni Maricel. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Maricel ang kanilang anak na si Hope. Maingat na inaayos ang puting laso sa binyag ng sanggol na himbing sa kanyang mga bisig. Sa labas ng kanilang silid, naririnig ang masayang tawanan ng mga kamag-anak, ang kalansing ng mga kubyerto sa mga pinggan at ang amoy ng bagong luto na lechon na sumisimbolo sa isang masayang pagdiriwang. Ngunit sa loob ng 4 na sulok na yon, ang mundo ni Maricel ay tila dahan-dahang gumuguho. Dahan-dahang ibinaba ni Maricel ang tingin sa mga papel na inilapag ni Ricardo sa ibabaw ng kama. Ang pamagat na nakasulat sa itaas ay tila nagnininga sa kanyang paningin. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang itanong kung bakit sa araw pa na ito, sa araw ng binyag ng kanilang unang anak. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bara ng emosyon. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mangatal at ang bawat hininga niya ay naging mabigat. Tila ang hangin sa silid ay biglang naging lason. Ricardo, bakit? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang bulong, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng pagdiriwang sa labas. Ngunit sa halip na awa, isang mapait na ngisi lamang ang isinagot ng kanyang asawa. Hindi na kita mahal, Maricel, at mas lalong hindi ko kayang mabuhay sa isang kasinungalingan habang si Cynthia ay nagdadalang tao na sa tunay kong tagapagmana. Hindi tulad mo, alam niya kung paano ako pasayahin. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Maricel. Ang sakit ay hindi lamang pisikal, ito ay isang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa na tila hindi na kailanman maghihilom. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak sa harap ng lalaking matagal niyang minahal at pinagsilbihan ng buong tapat. Ang init ng katawan ng kanyang anak na si Hope, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa realidad, ang tanging dahilan kung bakit hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Hindi pa natatapos ang kanyang paghihirap nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyenan na si Lola Belen. Walang bakas ng pagmamahal sa mga mata ng matanda. Sa halip ay puno ito ng pagkamuhi at pagmamaliit. Lumapit ito sa kanya at walang pasabing hinablot ang gintong kwintas na suot ni Maricel, ang tanging alaala mula sa kanyang sariling ina. Umalis ka na sa bahay na ito, Maricel. Ngayon din, hindi ka nararapat sa pamilyang ito at lalong hindi nararapat ang anak mo na magmana ng kahit anong sentimo mula sa amin. Dalhin mo ang lahat ng basurang dala mo rito at huwag ka nang babalik. Ang marahas na pagkakahablot sa kwintas ay nag-iwan ng mapulang marka sa leeg ni Maricel, ngunit mas masakit ang markang iniwan nito sa kanyang pagkatao. Wala siyang nagawa kundi ang yakapin ng mahigpit ang kanyang anak habang pilit na naglalakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa hallway, sa gitna ng mga bisitang biglang nagmamasid at nagbubulungan, ay tila isang mahabang martiryo. Ang mga tawanan na kanina lang ay musika sa kanyang pandinig, ay naging mapanuyang ingay na humihiwa sa kanyang pandama. Paglabas niya ng gate, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na nagpabasa sa kanyang manipis na damit, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging inisip niya ay ang maprotektahan ang kanyang anak mula sa lamig. Ang tunog ng pagsara
ng malaking gate ng mansyon ay tila isang huling hatol, isang malakas na pagtatapos ng 7 taon niyang pagsasakripisyo at pag-ibig na itinapon lamang sa putikan. Tumayo si Maricel sa gilid ng kalsada, basang-basa, yakap ang isang sanggol na nagsisimula ng umiyak dahil sa ginaw. Tiningnan niya ang madilim na kalsada na tila walang katapusan, tulad ng kawalang katiyakan ng kanilang kinabukasan. Sa gitna ng dilim at lamig, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na hindi niya matatatakasan. Paano niya pananatilihing buhay ang pag-asa ng kanyang anak kung siya mismo ay tila isang bangkay na naglalakad sa ilalim ng ulan, winasak ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang lamig ng ulan ay tila sumusuot hanggang sa kaibuturan ng mga buto ni Maricel, habang ang bawat patak nito ay bumabaon sa kanyang balat na parang maliliit na karayom. Ang kanyang mga paa na nakasuot lamang ng manipis na tsinelas ay halos wala nang maramdaman dahil sa pagkakalubog sa malamig na baha sa gilid ng kalsada. Yakap-yakap niya si Hope nang higit pa sa kayang ibigay ng kanyang lakas. Pilit na ibinabalot ang sariling katawan sa sanggol upang magsilbing kalasag laban sa malupit na hangin. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon na dati niyang tinawag na tahanan, ang bigat ng kanyang dibdib ay tila mas mabigat pa kaysa sa basang-basang damit na suot niya. Isang matinding liwanag mula sa mga ilaw ng isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang likuran, dahilan upang mapapikit siya at mapahinto sa gilid ng madilim na pasilyo. Ang paghinto ng isang marangyang sasakyan sa kanyang tabi ay hindi nagdala ng takot, kundi isang hapo na pag-asa na baka may magmalasakit sa kanyang kalagayan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may hawak na payong. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pormalidad at pagtitimpi. Ito ay si Attorney Gabriel, ang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Miss, sumakay na kayo. Hindi makakabuti sa bata ang manatili sa ilalim ng ulan. Ang sabi ni Gabriel sa isang baritono, ngunit banayad na tinig. Walang puwang para sa pag-aalinlangan sa tinig nito, kaya naman dahan-dahang sumakay si Maricel. Bit-bit ang huling piraso ng kanyang dangal na tila basag na salamin. Sa loob ng sasakyan, ang init mula sa aircon na unti-unting naging maligamgam ay nagpadama sa kanya ng pansamantalang kaginhawaan, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Dinala siya ni Gabriel sa isang maliit ngunit malinis na paupahan sa labas ng lungsod, isang lugar na malayo sa karangyaan ng kanyang nakaraan. Pagkaalis ng lalaki matapos mag-iwan ng kaunting halaga para sa kanilang pagkain, naiwan si Maricel sa gitna ng isang silid na banyaga sa kanyang paningin. Inilapag niya si Hope sa ibabaw ng lumang kama na may amoy ng alikabok at pinatuyong kahoy. Binuksan niya ang kanyang maliit na bag at doon ay tumambad sa kanya ang malupit na katotohanan. Ilang pirasong lampin, isang bote ng gatas na halos wala ng laman, at ang kanyang pitaka na naglalaman lamang ng ilang barya. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng hangin na humahampas sa bintana. Tila nanunukso sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Naupo si Maricel sa sahig, isinandal ang kanyang ulo sa dingding, at hinayaang dumaloy ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat hikbi niya ay walang tunog, isang piping pag-iyak na nagmumula sa isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Naisip niya si Ricardo, ang mga pangako nito, at ang traidor na haplos ni Cynthia, at ang bawat alaala ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay napatigil nang marinig niya ang isang mahinang ungol mula kay Hope. Agad siyang lumapit sa sanggol at hinawakan ang noo nito. Ang init na dumampi sa kanyang palad ay sapat na upang maghatid ng matinding takot sa kanyang buong sistema. Ang bata ay nag-aapoy sa lagnat,
Ang bawat hininga nito ay tila kinakapos at mabigat. Sinubukan niyang gisingin ang sanggol, ngunit ang maliliit na mata nito ay nananatiling pikit habang ang mga labi ay nagsisimula ng mamuti. Sa gitna ng kadiliman ng silid at sa kawalan ng kahit isang sentimo para sa gamot o ospital, ang pangamba ni Maricel ay naging isang malaking bangungot na gising. Tumingin siya sa bintana, sa ulan na tila walang balak tumigil, at sa kalsadang walang sino mang makakatulong sa kanya. Ang tanging kayamanan na natitira sa kanya ay ang buhay ng kanyang anak. At ngayon, tila pati iyon ay unti-unti nang binabawi ng tadhana. Paano niya ililigtas ang kanyang anak kung ang buong mundo ay tila nakatalikod na sa kanya? Ang bawat hininga ni Hope ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Maricel, habang ang init na nagmumula sa balat ng sanggol ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang huling pag-asa. Sa gitna ng desperasyon, wala siyang ibang magawa kundi ang lumabas at kumatok sa pintuan ng kanyang kapitbahay. Isang matandang babae na nagngangalang Aling Rosa, na ang mukha ay ukit ng maraming taon ng paghihirap, ngunit ang mga mata ay puno ng kabutihan. Sa tulong ng ilang pirasong barya at mga halamang gamot na ibinigay ng matanda, naisalba ni Maricel ang gabi, ngunit alam niyang hindi sapat ang awa para mabuhay sila sa susunod na mga araw. Kinaumagahan, binalot ni Maricel ang kanyang sarili ng panibagong lakas na nagmumula sa kanyang pagiging ina. Gamit ang natitirang halaga na iniwan ni Gabriel, hindi niya ito ipinambili ng luho, kundi ng ilang salop ng malagkit na bigas, gata at asukal. Ang usok na nagmumula sa kanyang maliit na kalan ay tila isang panalangin na umaakyat sa langit, habang ang bango ng niluluto niyang kakanin ay dahan-dahang pumapawi sa amoy ng alikabok sa silid. Ito ang tanging alam niyang paraan, ang sining ng pagluluto na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ang kasanayang minsan niyang kinalimutan noong siya ay reyna pa ng mansyon ni Ricardo. Dinala ni Maricel ang kanyang mga tinda sa palengke ng San Jose, bitbit ang isang bilao at si Hope na mahimbing na natutulog sa kanyang likuran. Ang ingay ng mga mamimili, ang amoy ng sariwang isda, at ang init ng sikat ng araw ay tila isang malupit na paalala ng kanyang bagong realidad. Siya, na dati ay pinagsisilbihan ng mga katulong, ay ngayon ay sumisigaw sa gitna ng kalsada upang makabenta ng ilang hiwa ng bibingka at suman. Ang kanyang mga kamay na dati ay malambot at mabango ay nagsisimula ng maging magaspang, ngunit bawat sentimong natatanggap niya ay tila isang medalya ng kanyang dangal. Sa gitna ng kanyang pagtitinda, isang anino ang tumakip sa kanyang pwesto. Inasahan ni Maricel na ito ay isa pang mamimili. Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa kanyang harap si Gabriel, ang abogadong tumulong sa kanya sa gitna ng ulan. Nakasuot ito ng mamahaling barong malinis at kagalang-galang, isang imahe na sobrang layo sa kanyang anyo na puno ng pawis at harina. Maricel, ikaw ba iyan? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat at hindi maipaliwanag na lungkot. Tila hindi niya mapaniwalaan na ang babaeng nakita niyang marangal sa kabila ng pighati ay narito ngayon sa gitna ng maputik na palengke. Attorney, pasensya na kayo sa itsura ko. Kailangan kong kumilos para sa anak ko. Ang sagot ni Maricel, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Gusto niyang mahiya, gusto niyang magtago, ngunit ang gutom ni Hope ay mas matimbang kaysa sa kahit anong pride. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikan na puno ng mga emosyong hindi kayang bigkasin ng bibig. Nakita ni Gabriel ang determinasyon sa mga mata ni Maricel, ang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang abogado, isang pamilyar at matinis na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Oh my God! Ricardo, look!
Hindi ba't ang dating asawa mo ay isang dakilang tindera na ngayon? Sabi ko na nga ba, dito ka lang babagsak, Maricel. Bagay na bagay sa'yo ang amoy ng palengke. Nakatayo sa hindi kalayuan si Cynthia, nakakapit sa braso ni Ricardo. Ang kanilang mga suot ay nagniningning sa karangyaan, habang ang mga mata ni Cynthia ay puno ng pangungutya at tagumpay. Ang bawat salita nito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa paligid. Hinihintay ang reaksyon ni Maricel sa harap ng taong minsan niyang minahal at ng taong kumuha ng lahat sa kanya. Ang mapait na ngiti sa mga labi ni Cynthia ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa nakikitang paghihirap ni Maricel. Humakbang siya ng mas malapit. Ang bawat tunog ng kanyang matitigas na sapatos sa semento ay tila isang banta sa katahimikan ng palengke. Sa likuran niya, nanatiling nakatayo si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang estranghero na pinapanood ang isang trahedya na wala siyang pakialam. Magkano ba ang lahat ng basurang ito? Ang tanong ni Cynthia habang itinuturo ang bilao ni Maricel gamit ang kanyang mamahaling bag. Huwag kang mag-alala, Maricel. Tutulungan kita dahil mukhang kailangan mo ng pera para sa gatas ng anak mo. Mukhang nagugutom na siya, oh. Hindi nakapagsalita si Maricel. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kanyang bilao hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Alam niyang ito ay isang bitag, isang paraan upang saktan ang kanyang damdamin, ngunit naisip niya ang walang laman na bote ng gatas ni Hope sa kanilang maliit na silid. Sa huli, dahan-dahan niyang binanggit ang halaga. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang. Kumuha si Cynthia ng ilang malalaking papel na pera mula sa kanyang pitaka at halos isampal ito sa palad ni Maricel. Ayan, keep the change. Bilhan mo ng disenteng damit ang sarili mo dahil nakakahiya ka na talagang tignan. Nakaka-stress ang itsura mo. Matapos makuha ang lahat ng kakanin, hindi ito kinain ni Cynthia. Sa halip, dahan-dahan niyang itinapon ang mga ito sa isang malapit na basurahan, isa-isang inihuhulog ang mga suman at bibingka na pinagpuyatan ni Maricel na lutuin. Ang bawat piraso na nahuhulog sa dumi ay tila isang piraso ng puso ni Maricel na dinudurog at niyayapakan. Ang bango ng malagkit at gata ay nahaluan ng amoy ng nabulok na basura, isang simbolo ng pambabaliwala sa kanyang pagod at dangal. Sayang naman, ang patuloy na pangungutya ni Cynthia. Mukhang hindi naman masarap. Baka may dumi pa ito dahil sa paligid mo. Tumingin si Maricel kay Ricardo, umaasa na kahit kaunti ay makikita niya ang dating lalaking nangakong poprotektahan siya. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin nito. Umalis na tayo, Cynthia. You're making a scene. Nakakahiya. Baka may makakilala sa atin dito. Ang tanging sabi ni Ricardo na tila ang presensya ni Maricel ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Maricel na nakatayo sa gitna ng palengke, hawak ang pera na tila nagniningas sa kanyang palad dahil sa dumi ng pinanggalingan nito. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagod ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, isang magaspang ngunit mainit na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Si Aling Nena, ang tindera ng isda sa kabilang pwesto, ay lumapit sa kanya. Kumuha ito ng isang piraso ng malinis na basahan at pinunasan ang luha sa pisngi ni Maricel. Huwag mong hayaang matalo kanila, Neng. Ang perang yan ay pambili ng gatas ng anak mo. Ang pagod mo ay hindi sa kanila, kundi para sa bata. Lalaban tayo, ha? Huwag kang susuko. Ang mga salitang iyon ay tila isang haplos ng anghel na nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa nagngingit-ngit na damdamin ni Maricel. Sa sandaling iyon, muling humakbang si Gabriel palapit. Kanina pa siya nagpipigil, tinitimbang ang bawat kilos upang hindi lalong mapahiya si Maricel. Ngunit hindi na niya kayang manahimik.
Kinuha niya ang bilao mula sa mga kamay ni Maricel at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng proteksyon at isang pangakong hindi na siya kailanman mag-iisa. Maricel, tama na ang pagtitiis, ang sabi ni Gabriel sa isang matatag na tinig. Hindi ka na muling hihingi ng awa sa kanila. Simula sa araw na ito, ako ang tatayo sa tabi mo at titiyakin ko na ang bawat luhang pumatak sa basurang yon ay babalik sa kanila ng 100 ulit. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng nagpahirap sa kanya. Tumingin si Maricel sa abogadong hindi sumuko sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang munting kislap ng pag-asa sa gitna ng madilim na palengke. Ngunit ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay kung sapat na ba ang tapang ni Gabriel upang harapin ang kapangyarihan at kasamaan ng pamilya ni Ricardo. Ang mga sugat sa palad ay hindi tanda ng kahihiyan, kundi ng pag-ibig na handang lumaban sa gitna ng unos. Ito ang mga salitang paulit-ulit na binubulong ni Maricel sa kanyang sarili habang maingat niyang hinahalo ang malapot na gata sa isang malaking kawa. Ang init mula sa kalan ay nagbibigay ng mapulang kulay sa kanyang mga pisngi at ang bango ng pandan at bagong gadgad na niyog ay bumabalot sa maliit na espasyong nagsisilbi niyang bagong simula. Sa tulong ni Gabriel, nakahanap siya ng isang maliit na pwesto sa isang kanto na malapit sa isang mataong opisina. Hindi ito mansyon, hindi ito marangya, ngunit bawat sulok nito ay amoy pag-asa. Lumipas ang mga linggo na ang kanyang buhay ay naging isang siklo ng pagpupuyat at pagsisikap. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw, habang ang paligid ay balot pa ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang banayad na paghinga ni Hope. Sa bawat pag-ikot ng kanyang mga kamay sa paggawa ng kakanin, tila unti-unti rin niyang hinahalo ang kanyang mga alaala. Dinudurog ang pait ng nakaraan at pinapatamis ang kanyang determinasyon para sa kinabukasan. Hindi siya iniwan ni Gabriel, ang abogado, na dati ay tanging mga papeles at batas lamang ang inaatupag, ay ngayon ay madalas na nakaupo sa isang maliit na bangko sa loob ng kanyang pwesto. Pagkatapos ng trabaho nito, isinasantabi ni Gabriel ang kanyang mamahaling Amerikana upang tulungan si Maricel sa pag-aayos ng mga ledger at pagbibilang ng mga kinita sa maghapon. "You should rest, Maricel. Kanina ka pa nakatayo," ang malumanay na sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang mga kamay ni Maricel na may bakas ng init mula sa pagluluto. "Sanay na ako, Gabriel. Mas masakit ang tumayo sa ulan ng walang pupuntahan kaysa ang mapagod sa pagtatrabaho para sa anak ko." Ang sagot ni Maricel, isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang gabi, habang ang buwan ay nagsisilbing tanging saksi sa kanilang pagtatrabaho, dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Maricel. Kinuha nito ang isang apron na nahulog sa sahig at maingat na isinuot muli sa balikat ng babae. Ang dulo ng mga daliri ni Gabriel ay bahagyang dumampi sa balat ni Maricel, isang kislap ng kuryente na nagpadama sa kanya ng isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Tumingin si Gabriel sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay puno ng paghanga na higit pa sa awa. "Hindi ka lang isang ina na lumalaban, Maricel. You are a woman who deserves to be cherished. Huwag mong kakalimutan yan," ang bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay tila isang himig na nagpahinto sa mundo ni Maricel. Sa sandaling iyon, ang amoy ng usok at harina ay tila naging bango ng isang bagong pag-ibig na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng hirap. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang may kumatok sa pintuan ng kanilang maliit na tindahan. Isang lalaking nakasuot ng formal na uniforme ang nag-abot ng isang sobrang pilak para kay Miss Maricel. "Mula sa isang taong naniniwala sa iyong kakayahan," ang tanging sabi ng mensahero bago ito mabilis na umalis. Nang buksan ni Maricel ang sobre, isang tseke na may malaking halaga ang bumulaga sa kanya.
isang puhunan upang palaguin ang kanyang maliit na negosyo at gawin itong isang ganap na restaurant. Walang pangalang nakasulat, tanging isang inisyal lamang na LV. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba at kuryosidad. Sino ang misteryosong mamumuhunan na ito at ano ang koneksyon nito sa kanyang nakaraan? Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim na silid, isang matandang kamay ang humahawak sa isang lumang larawan ni Maricel nung bata pa ito. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagsisisi at isang lihim na matagal nang kinikimkim. Ang liwanag mula sa malaking telebisyon sa sala ni Ricardo ay tila isang mapang-uyam na paalala sa dilim na unti-unting bumabalot sa kanyang tahanan. Nakaupo siya sa kanyang mamahaling sofa, hawak ang isang baso ng alak, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa isang segment ng balita tungkol sa mga matatagumpay na lokal na negosyante. Doon, sa gitna ng screen, ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Maricel. Hindi na ito ang babaeng basang-basa sa ulan na pinalayas niya ilang buwan na ang nakalilipas. Ang Maricel na nakikita niya ngayon ay nakasuot ng isang disenteng asul na blazer, maayos ang pagkakaayos ng buhok at may ningning sa mga mata na hindi niya kailanman nakita noong sila ay magkasama pa. Ang bawat salita ni Maricel tungkol sa kanyang bagong restaurant, ang lasa ng pag-asa, ay puno ng kumpiyansa at tatag. Ay isang malaking pagkakamali ang isiping ang isang ina ay madaling itumba. Ang sabi ni Maricel sa TV interview, na tila direktang tumitingin sa mga mata ni Ricardo. Dahil ang bawat luhang pumatak ay naging puhunan ko para sa mas matamis na tagumpay. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Ricardo sa kanyang baso ay nagdulot ng bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit agad itong napalitan ng inis nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang mula sa hagdanan. Pumasok si Cynthia, balot ng mga bagong biling alahas at mamahaling damit. Ang bawat galaw niya ay tila isang pagpapakita ng kanyang pagiging maluho. Ricardo, kailangan ko ng dagdag na budget para sa baby shower next month. I want it to be the grandest in the city, ang sabi ni Cynthia nang hindi man lang tinitignan ang kanyang asawa. Ang kanyang boses ay puno ng demand, malayo sa malambing na tinig na ginamit niya noong inaakit pa niya ang lalaki. Cynthia, kakahingi mo lang nung nakaraang linggo. Ang kumpanya ay dumadaan sa mahirap na sitwasyon. Maraming investors ang biglang nag-pull out. Ang sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Investors? Problema mo na yan, Ricardo. Hindi pwedeng mapahiya ang anak ko. Dapat maramdaman niya na siya ang hari sa pamilyang ito. Hindi tulad ng batang yon na kinaladkad mo palabas. Ang mataray na sagot ni Cynthia bago ito mabilis na tumalikod. Ang kalansing ng kanyang mga gintong pulseras ay tila isang nakakairitang ingay na sumasalamin sa kawalan ng kapayapaan sa loob ng mansion. Samantala, sa loob ng bagong restaurant ni Maricel, ang bango ng bagong luto na kare-kare at sumasabog na aroma ng bawang ay nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Masayang pinapanood ni Maricel si Hope na naglalaro sa isang maliit na playpen sa sulok ng kanyang opisina. Pumasok si Gabriel, dala ang ilang mga legal na dokumento, ngunit ang kanyang pansin ay agad na napunta sa misteryosong sobrang pilak na nasa ibabaw ng mesa ni Maricel. Nalaman mo na ba kung sino ang LV? Don Diego? Ang tanong ni Gabriel habang sinusuri ang inisyal. Umiling si Maricel. Hindi pa, Gabriel, pero ang tulong na ito ay masyadong malaki para maging isang simpleng donasyon lamang. Tila may nagbabantay sa akin mula sa malayo. Naging seryoso ang mukha ni Gabriel. Mag-iingat tayo, Maricel. Hindi natin alam kung ang tulong na ito ay may kapalit sa hinaharap. Sa mundo ng negosyo, walang ibinibigay ng libre. Ang pag-uusap nila ay naputol nang muling mag-vibrate ang cellphone ni Maricel, ngunit hindi ito para sa kanya. Ito ay isang mensaheng ipinadala sa kanya ng isang hindi kilalang numero.
na naglalaman ng isang blurred na larawan ng isang medical record. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na kotse sa harap ng mansyon ni Ricardo, si Cynthia ay tila nawalan ng kulay sa muka habang hawak ang kanyang sariling telepono. Isang boses mula sa kabilang linya ang nagpatahimik sa kanyang mundo. Cynthia, huwag mong isiping malilimutan ko ang nangyari sa ospital. 1 taon na ang nakalilipas. Ang batang dinadala mo. Alam nating dalawa ang totoo. Oras na para magbayad ka. Nanginig ang buong katawan ni Cynthia at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang lihim na akala niya ay ibinauna niya sa limot ay dahan-dahang bumabangon upang bawiin ang lahat ng kanyang ninakaw. Ang bawat hakbang ni Maricel sa loob ng marangyang ballroom ng Hotel de Luna ay tila isang deklarasyon ng kanyang muling pagsilang. Ang sahig na yari sa pinakinis na marmol ay nagpapakita ng anino ng kanyang suot na esmeraldang seda. Isang disenyo na simple ngunit nagpapakita ng dangal na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang bango ng mga sariwang rosas at ang mahinang himig ng mga biolin ay bumabalot sa paligid. Ngunit sa gitna ng karangyaan, ang kanyang puso ay nananatiling payapa at matatag. Sa kanyang tabi, si Gabriel ay nakasuot ng isang itim na tuxedo na lalong nagpadagdag sa kanyang pagiging kagalang-galang. Maingat nitong ipinatong ang kamay sa likuran ni Maricel, isang kilos na nagpapahiwatig ng proteksyon at pagmamalaki. Huwag kang kakabahan, Maricel. Nararapat ka sa silid na ito, gaya ng sino mang naririto. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng dagsa ng mga tao. Mula sa malayo, ang paningin ni Ricardo ay tila napako sa pintuan. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nangatal nang makita niya ang kanyang dating asawa. Hindi niya mapaniwalaan na ang babaeng binitawan niya sa gitna ng ulan ay ang parehong babaeng ngayon ay kinakausap ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa industriya. Ang selos at pagsisisi ay tila isang mainit na agos na dumaloy sa kanyang katawan, lalo na nang makita niya kung paano itrato ni Gabriel si Maricel na may paggalang na kailanman ay hindi niya naibigay. Hindi nakatiis si Ricardo. Nilapitan niya ang dalawa, pilit na ibinabalik ang kanyang dating awtoridad sa kanyang boses. Maricel, hindi ko akalain na makikita kita sa ganitong uri ng pagtitipon. Tumingin si Maricel sa kanya, ngunit walang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na katahimikan na tila nagsasabing hindi na siya bahagi ng kanyang mundo. Ang mundo ay maliit para sa mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, Ricardo. Ang mahinahong sagot ni Maricel. Mukhang nakahanap ka agad ng bagong tagapagtanggol. Ang pangungutya ni Ricardo habang nakatingin kay Gabriel. Sana lang ay alam niya kung sino talaga ang kinukopkop niya. Agad na humakbang si Gabriel sa harap ni Maricel. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Attorney Gabriel Ricardo, at alam ko kung sino ang kasama ko. Isang babaeng mas matatag kaysa sa anumang kumpanyang pinamamahalaan mo. Mas mabuti pang asikasuhin mo ang sarili mong mga problema bago ka manghimasok sa buhay ng iba. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay tila isang kuryenteng bumabalot sa hangin. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Ricardo, isang munting tinig ang bumasag sa lahat. Isang yaya ang lumapit dala si Hope na nakasuot ng isang maliit na puting damit. Nang makita ng bata si Gabriel, agad itong pumalag at iniunat ang kanyang maliliit na kamay. Binuhat ni Gabriel ang bata nang may kasanayan at pagmamahal, habang si Hope ay sumubsob sa kanyang balikat at bumigkas ng isang salitang tila 1,000 saksak sa puso ni Ricardo. Papa! Papa! Ang masayang bulong ng bata habang humahagikgik. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Ricardo ay tila gumuho sa narinig. Ang bata na dapat ay kanya, ang batang itinaboy niya ay ngayon ay tinatawag na ama, ang ibang lalaki. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa
sa anumang pagkakalugi sa negosyo. Ito ang tunay na kabayaran ng kanyang pagtatraydor. Ang makitang ang kanyang sariling dugo ay lumalaki sa piling ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanila. Habang nakatingin si Ricardo sa masayang larawan ng tatlo, hindi niya napansin si Cynthia na nakatayo sa likuran, namumutla at tila nakakita ng multo. Hawak ni Cynthia ang kanyang tiyan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang misteryosong lalaki sa kabilang panig ng ballroom na kanina pa nakamasid sa kanya. Ang lalaking iyon ay tumango ng bahagya kay Cynthia, isang babala na ang kanyang oras ng pagtatago ay malapit na ring matapos. Ang bawat pahina ng puting papel na hawak ni Maricel ay tila nagniningas sa kanyang mga kamay, habang ang lamig ng aircon sa kanyang opisina ay hindi sapat upang pawiin ang init na nararamdaman niya sa kanyang mga pisngi. Sa harap niya, ang isang asul na folder na may tatak ng St. Jude Medical Center ay nakabukas, naglalantad ng isang katotohanang mas matalas pa kaysa sa anumang patalim. Ang bawat numero at petsa na nakasulat sa ultrasound report ni Cynthia ay tila mga piping saksi na sumisigaw ng isang malaking pagtatraydor. Pumasok si Gabriel sa silid, bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Agad siyang napatigil nang makita ang anyo ni Maricel. Namumutla, nanginginig ang mga labi, at ang mga mata ay nakapako sa mga dokumento. Maingat niyang inilapag ang mga tasa at lumapit sa babae. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Nakuha mo na ba ang kumpirmasyon? Ang tanong ni Gabriel sa isang mababang tinig. Puno ng pag-aalala, hindi agad nakasagot si Maricel. Itinuro lamang niya ang isang partikular na linya sa ulat. Tingnan mo ito, Gabriel. Ayon sa record na ito, ang edad ng sanggol sa sinapupunan ni Cynthia ay 12 linggo na noong unang beses siyang nagpa-check up. Pero ayon sa kwento ni Ricardo sa akin noon, 4 na linggo pa lang silang muling nagkikita ni Cynthia bago ang binyag ni Hope. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok, na tila isang orasan na nagbibilang ng bawat sandali ng pagkakaunawa. Nagkatinginan ang dalawa, at sa mga mata ni Gabriel ay nakita ni Maricel ang parehong pagkabigla at pagkadismaya. Ibig sabihin, bago pa man muling magtagpo ang landas nila ni Ricardo, buntis na si Cynthia sa ibang lalaki. Ang pagpapatuloy ni Maricel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ginamit niya ang bata upang wasakin ang pamilya ko, upang maagaw ang lahat kay Ricardo, habang ang lalaking itinuturing niyang bayani ay isang biktima lamang ng sarili niyang katangahan. Huminga ng malalim si Gabriel at hinawakan ang kamay ni Maricel. This is a dangerous game, Maricel. Cynthia is desperate. If she finds out you have these, she will do anything to protect her lies. Ang misteryosong lalaki sa party noong isang gabi, naniniwala akong siya ang tunay na ama ng bata. At mukhang hindi lang pera ang habol niya. Napatingin si Maricel sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga munting bituin sa gitna ng kadiliman. Naalala niya ang mukha ni Ricardo, ang mukha ng lalaking nanumbat sa kanya, ang lalaking itinuring siyang walang kwenta dahil hindi siya makapagbigay ng lalaking tagapagmana. Isang malungkot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang puno ng ironya at pait. Ang hustisya ay may sariling paraan ng pagdating, no? Ang bulong ni Maricel. Ang hinahangad ni Ricardo na tagapagmana ay ang mismong magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Kinuha ni Maricel ang dokumento at maingat itong itinago sa loob ng kanyang bag. Ang bigat ng folder ay tila naging bigat ng isang responsibilidad. Alam niyang sa isang salita lamang niya ay guguho ang buong mundo ni Ricardo at Cynthia. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang bahagi ng kanyang puso ang nag-aalangan. Hindi dahil sa awa kay Ricardo, kundi dahil sa takot na ang galit na ito
ay lamunin ng kapayapaang pinaghirapan niyang buuin para kay Hope. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng kanyang anak sa isang larawang nakapatong sa kanyang mesa. Ang inosenteng ngiti ni Hope ay tila isang paalala na ang paghihiganti ay isang lason na kailangang hawakan ng may pag-iingat. Anong balak mong gawin? Ang tanong ni Gabriel. Habang pinagmamasdan ang bawat emosyong dumadaloy sa mukha ni Maricel, tumingin si Maricel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng determinasyon. Ibibigay ko sa kanila ang pagkakataong aminin ang totoo. Pero kung pipiliin nilang manatili sa kasinungalingan, hahayaan ko ang katotohanan na siyang humanap ng daan patungo sa kanila. Hawak ni Maricel ang resulta ng pagsusuri. Ang kanyang daliri ay mahigpit na nakadiin sa pangalan ni Cynthia. Ang tanong na lamang ay kung kailan at paano niya ihuhulog ang bombang ito na magbabago sa kapalaran ng lahat ng taong nagpahirap sa kanya. Ang bawat pulang paskil na nakadikit sa malaking pintuan ng mansyon ay tila mga sariwang sugat na nagpapatunay sa pagkawasak ng isang kaharian. Ang mga tauhan mula sa bangko ay abala sa paglalabas ng mga muebles. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa kahoy na sahig ay nagpapaalala sa bawat segundo ng pag-alis ng karangyaan. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Ricardo sa baitang ng hagdan. Gulo-gulo ang buhok at lukot ang mamahaling polo habang nakatingin sa kawalan. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng alikabok, isang masangsang na timpla ng kanyang pagkatalo. Pumasok si Maricel sa loob ng mansion. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at katahimikan. Hindi siya naparito upang magdiwang, kundi upang tapusin ang isang kabanatang matagal nang nagnanakaw ng kanyang kapayapaan. Kasunod niya si Gabriel, na bitbit ang isang asul na folder na naglalaman ng huling hatol ng tadhana. Ang katahimikan ni Maricel ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng mga taong naghahakot ng gamit sa paligid. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Maricel? Ang paos na tanong ni Ricardo nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Wala na ang kumpanya, wala na ang bahay. Masaya ka na ba? Hindi ako naparito para sa mga pader na ito, Ricardo. Hindi ko kailangan ang iyong kahirapan para maging masaya. Ang mahinahong sagot ni Maricel. Naparito ako dahil may karapatan kang malaman ang katotohanan bago mo tuluyang iwan ang buhay na ito. Inilapag ni Gabriel ang asul na folder sa tabi ni Ricardo. Ang iyong kumpanya ay hindi bumagsak dahil sa malas. Bumagsak ito dahil sa sistematikong pagnanakaw ng taong pinagkatiwalaan mo. Narito ang mga bank transfer records ni Cynthia patungo sa isang dummy account sa Singapore. Sa nakalipas na 6 na buwan, unti-unti niyang nilimas ang iyong pondo para sa isang lalaking matagal na niyang kasabwat. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang bangungot. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Inilabas ni Maricel ang huling dokumento, ang medical record mula sa St. Jude Hospital. Ang bata. Ricardo. Ang bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng awa na higit pa sa galit. Ang batang itinuring mong tagapagmana, ang dahilan kung bakit mo kami itinapon ni Hope sa ulan. Basahin mo ang mga petsa ng ultrasound. Noong gabing pinalayas mo kami, ang sanggol sa sinapupunan ni Cynthia ay 12 linggo na. Hindi mo siya anak. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang malaking bigat na dumagan sa buong silid. Maririnig ang pagtulo ng tubig mula sa isang sirang gripo sa malayo, na tila isang orasan na nagbibilang ng pagkawasak ng huling hibla ng pagkatao ni Ricardo. Ang dokumento ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang lumilipad patungo sa sahig na dati ay kinang ng kanyang tagumpay. Hindi totoo ito. Ang tanging nasabi ni Ricardo, ngunit ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Lumingon siya sa paligid, hinahanap si Cynthia. Ngunit ang babae ay matagal na palang nakaalis. Dala ang huling bag ng mga alahas. Iniwan siyang mag-isa
sa gitna ng mga guho. Dahan-dahang nanghina ang mga tuhod ni Ricardo. Sa harap ni Maricel, sa harap ng babaeng kanyang minaliit at tinraidor, siya ay bumagsak at lumuhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang nayanig sa matinding pagsisisi. Ang paghikbi ng isang lalaking nawalan ng lahat, hindi lamang ng pera, kundi ng dangal at pamilya, ay umalingaw-ngaw sa bakanteng mansyon. Patawad, Maricel. Patawad. Ang paulit-ulit niyang bulong habang nakayuko, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa semento. Tinitigan siya ni Maricel ng matagal. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na paglaya. Inayos niya ang kanyang suot na blazer at tumingin kay Gabriel na naghihintay sa kanya sa pintuan. Hindi na kailangan ng mas maraming salita. Ang hustisya ay hindi palaging nangangailangan ng ingay. Minsan, ito ay ang tahimik na paglalakad palayo sa isang taong hindi na kailanman magkakaroon ng puwang sa iyong bukas. Iniwan ni Maricel si Ricardo na nakaluhod sa gitna ng mga kahon at alikabok. Paglabas niya ng gate, ang sikat ng araw ay dumampi sa kanyang mukha, mainit at puno ng pangako. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila pagtanggal ng isang mabigat na tanikala na matagal na niyang kinaladkad. Ang bawat guhit ng kulay kahel at lila sa kalangitan ay tila isang dambuhalang painting na nagpapahayag ng pagtatapos ng isang mahabang araw. Nakatayo si Maricel sa beranda ng kanyang bagong tahanan, isang bahay na hindi kasing laki ng mansyon ni Ricardo. Ngunit punong-puno ng bango ng mga sariwang bulaklak at halimuyak ng kalayaan. Sa kanyang paanan, mahimbing na natutulog si Hope sa loob ng kanyang duyan. Ang maliliit na kamay ay nakakuyom habang ang bawat hininga nito ay tila isang himig ng kapayapaan. Ang katahimikan ng hapon ay dahan-dahang binalot ng tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi na kailangang lumingon ni Maricel upang malaman kung sino ang panauhin. Ang amoy ng pagsisisi at ang bigat ng mga hakbang na papalapit ay sapat na upang makilala niya ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Pumasok si Ricardo sa loob ng bakuran. Malayo na ang itsura nito sa makapangyarihang negosyante noon. Ang kanyang mga balikat ay nakasagsag, ang kanyang paningin ay nakayuko, at ang bawat galaw niya ay tila humihingi ng paumanhin sa lupang kanyang tinatapakan. Tumigil siya sa harap ni Maricel. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na bangin na hindi na kailanman matatawid. Maricel, hindi ako naparito para manggulo. Ang paos na panimula ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagod. Gusto ko lang humingi ng pagkakataon. Let's start over. For Hope. Kaya ko pang bawiin ang lahat. Basta bigyan mo lang ako ng isang tsansa na bumawi sa inyo. Tumingin si Maricel sa kanya, ngunit walang bakas ng galit o pait sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa. Hindi ang awa ng isang taong nagnanais tumulong, kundi ang awa ng isang taong nakakita ng isang bagay na wala ng buhay. Ricardo, ang Maricel na pinalayas mo noong gabi ng binyag ay matagal na ring namatay kasabay ng mga luhang pumatak sa ulan. Ang mahinahong sagot ni Maricel. Ang bawat salita niya ay tila isang malambot na haplos, ngunit kasing talim ng katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi isang gamit na pwedeng itapon kapag may bago, at kukunin muli kapag wala nang mapuntahan. Napatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Lumapit si Gabriel mula sa loob ng bahay, bitbit ang isang asul na folder. Walang pag-aalinlangan niyang inilapag ito sa mesa sa harap ni Ricardo. Ito ay ang mga legal na dokumento para sa pag-ampon ni Gabriel kay Hope bilang kanyang legal na ama. Kailangan ko ang pirma mo rito, Ricardo. Ang sabi ni Gabriel sa isang matatag at formal na tinig. Ito ay para sa proteksyon at kinabukasan ng bata. Ibibigay ko sa kanya ang pangalang hindi mo kayang panindigan. Nanginig ang mga daliri ni Ricardo
Habang hinahawakan ng panulat, ang tunog ng dulo ng bolpen na lumalapat sa papel ay tila isang huling hatol, isang formal na pagputol sa huling hibla ng kanyang ugnayan sa anak na kanyang itinaboy. Nang matapos ang huling pirma, tila nawalan ng lakas si Ricardo. Napasandal siya sa upuan, ang kanyang mukha ay itinago sa kanyang mga palad habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. Kinuha ni Maricel mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, ang kanyang lumang wedding ring. Ang ginto nito ay wala ng kinang, tila sumasalamin sa pait ng nakaraan. Naglakad siya patungo sa gilid ng beranda na nakaharap sa malalim na dalisdis ng bundok. Sa isang simpleng galaw, hinayaan niyang mahulog ang singsing. Ang pagbagsak nito sa kailaliman ay hindi lumikha ng anumang ingay. Ngunit sa puso ni Maricel, ito ang pinakamalakas na tunog ng paglaya. Malaya ka na, Ricardo. At malaya na rin ako. Ang huling sabi ni Maricel bago siya tumalikod at pumasok sa loob ng bahay kasama si Gabriel. Naiwan si Ricardo sa dilim habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa kanya. Sa kanyang kamay ay naiwan ang isang sobre na naglalaman ng isang sulat mula sa kulungan. Isang huling tangka ni Cynthia na humingi ng tulong, ngunit hindi na ito binuksan ni Ricardo. Hinayaan niya itong malaglag sa sahig, kasama ng kanyang mga pangarap na ngayon ay wala ng silbi, kundi magsilbing alala ng isang lalaking nagkaroon ng lahat, ngunit piniling itapon ang pinakamahalagang kayamanan sa kanyang buhay. Ang bawat haplos ng hanging amihan sa balat ni Maricel ay tila isang banayad na paalala na ang mga bagyo ng nakaraan ay tuluyan ng lumipas. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang munting hardin, kung saan ang mga rosas at kampupot ay nagsisimulang mamukadkad, nagbibigay ng bango na humahalo sa amoy ng bagong luto na kape. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay hindi nakakasilaw, kundi isang malambot na yakap na nagpaparamdam sa kanya na siya ay ligtas at sa wakas, siya ay nasa tahanan na. Lumapit si Gabriel mula sa kanyang likuran. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa damuhan. Hindi na kailangang magsalita ng lalaki upang malaman ni Maricel ang kanyang presensya. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa balikat ni Maricel at dahan-dahang isinandal ang kanyang noo sa likod ng ulo ng babae. Ang init ng katawan ni Gabriel ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng kanyang takot. Ang lalim ng iniisip mo, mahal ko. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay tila isang mainit na agos na nagpapakalma sa puso ni Maricel. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat. Ang sagot ni Maricel habang hinahawakan ang mga kamay ni Gabriel na nasa kanyang balikat. Dati, ang tanging dalangin ko lang ay makabili ng isang latang gatas. Ngayon, parang hindi ko na alam kung paano pasasalamatan ang langit sa lahat ng biyayang ito. Dahan-dahang iniharap ni Gabriel si Maricel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan at isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Kinuha niya ang parehong kamay ni Maricel at dahan-dahang hinalikan ang kanyang mga palad. Ang mga palad na may bakas ng hirap, ngunit ngayon ay puno ng tagumpay. Maricel, hindi ko maipapangako na magiging perpekto ang bawat araw natin. Ang simula ni Gabriel sa isang seryosong tinig. Pero ipinapangako ko na sa bawat ulan na darating, ako ang magsisilbi mong payong. Sa bawat gabi na madilim, ako ang magiging ilaw mo. I want to spend the rest of my life making sure you and Hope never have to feel alone again. Maricel, will you marry me? Walang mamahaling fireworks. Walang magarbo na pagtatanghal, tanging ang awit ng mga ibon at ang banayad na paggalaw ng mga dahon ang naging saksi sa sandaling iyon. Ang mga luha na pumatak sa mga pisngi ni Maricel ay hindi na luha ng pighati, kundi ng wagas na kaligayahan. Tumango siya ng dahan-dahan at sa isang mahigpit na yakap, tila naging isa ang kanilang mga mundo. Pagkalipas ng ilang buwan, isang simpleng pagdiriwang ang naganap sa hardin ng kanilang tahanan. Walang mga kilalang personalidad,
o mga politikong imbitado. Ang mga upuan ay napupuno ng mga taong naging bahagi ng pagbangon ni Maricel, si Aling Rosa na nagpahiram ng halamang gamot, si Aling Nena na nagbigay ng lakas ng loob sa palengke, at ang mga kapwa niya tindera na naging pamilya niya sa gitna ng hirap. Ang kasal ay puno ng tawanan at mga kwento ng pagsisikap. Habang pinagmamasdan ni Maricel ang kanyang mga panauhin na masayang kumakain ng mga kakanin, na siya mismo ang nagdisenyo ng recipe, naramdaman niya ang isang uri ng kaganapan na hindi kayang ibigay ng anumang mansion. Nakaupo si Gabriel sa kanyang tabi, maingat na hinahawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, habang si Hope ay masayang nagtatakbo sa damuhan. Tinatawag ang lahat ng lola at tita. Ngunit sa kalagitnaan ng hapon, isang kartero ang huminto sa kanilang gate at nag-abot ng isang luma at bahagyang maruming sobre. Walang pangalan ang nagpadala, tanging ang address lamang ng kanilang bagong tahanan. Nang makita ni Maricel ang sulat kamay sa labas ng sobre, ang kanyang puso ay bahagyang kumurot. Alam niya kung kanino galing iyon. Kay Ricardo, na ayon sa balita ay nasa isang miserable at madilim na kalagayan ngayon. Tiningnan ni Maricel ang sobre sa loob ng ilang sandali. Ang mga gilid nito ay tila sumasalamin sa pait at dumi ng nakaraang pilit siyang binabalikan. Nararamdaman niya ang titig ni Gabriel, puno ng pag-unawa at pagtitiwala. Hindi binuksan ni Maricel ang sulat. Sa halip, dahan-dahan niya itong inilapag sa isang maliit na lalagyan ng mga gamit na nakatabi. Hinahayaang ang alikabok at limot ang siyang maging huling hantungan nito. May mga kabanata sa buhay na hindi na kailangang basahin pang muli, lalo na kung ang kasalukuyan ay mas maliwanag pa sa anumang bukas na pinangarap niya noon. Ang tanong na lamang na naiwan sa hangin ay kung ano ang huling mensaheng nais iparating ng lalaking sumira sa kanya, at kung sapat na ba ang katahimikang ito upang tuluyang ibaon ang multo ni Ricardo. Ang sikat ng araw sa loob ng main branch ng Lasa ng Pag-asa ay tila nagniningning na ginto sa ibabaw ng mga porselanang plato. Ang amoy ng sariwang kakanin ay hindi na lamang amoy ng isang munting tindahan, kundi amoy na ng isang tagumpay na kumalat na sa iba't ibang dako ng lungsod. Nakatayo si Maricel sa gitna ng kanyang restaurant. Pinagmamasdan ang mga tauhan niyang karamihan ay mga solo parent din, na masayang nagsisilbi sa mga customer. Ang bawat ngiti ng kanyang mga empleyado ay tila isang sertipiko ng kanyang tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa pera, kundi sa dami ng buhay na kanyang natulungan. Isang batang ina ang pumasok sa restaurant, basang-basa dahil sa biglaang buhos ng ulan sa labas. Yakap-yakap nito ang isang sanggol, at sa kanyang mga mata ay nakita ni Maricel ang sarili niya noong gabi ng binyag ni Hope. Takot, pagod at walang katiyakan. Hindi nagatubili si Maricel. Nilapitan niya ang babae, kinuha ang isang malinis na tuwalya at iniutos na bigyan ito ng mainit na sabaw at pagkain. Huwag kang mag-alala, Neng. Dito sa lugar na ito, walang nananatiling gutom at walang inang naiiwan sa ulan. Ang malumanay na sabi ni Maricel, ang kanyang boses ay puno ng kalinga, isang haplos sa kaluluwa ng taong nawawalan na ng pag-asa. Sa hapon ding iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng restaurant. Inaasahan ni Maricel ang pagdating ng kanyang misteryosong investor na si Elvami. Pagbaba ng isang matandang babae na may marangal na tindig at malungkot na mga mata, agad na napatigil si Maricel. Ito ay si Lola Vanji, ang kapatid ni Lola Belen na matagal nang itinakwil ng pamilya ni Ricardo dahil sa pagpili nito sa isang simpleng buhay. Maricel, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Ang simula ni Lola Vanji habang hinahawakan ang mga kamay ni Maricel. Pinanood kita mula sa malayo. Nakita ko kung paano kanila tratuhin at nakita ko ang apoy sa iyong mga mata. Ang tulong na ibinigay ko ay hindi donasyon,
kundi isang paraan para itama ang mga pagkakamali ng aking dugo. Ikaw ang tunay na kayamanan na itinapon nila at nagpapasalamat ako na hindi ka nagpatalo. Isang emosyonal na yakap ang namayani sa pagitan ng dalawa. Ang pagkilala ni Lola Vanji ay tila huling piraso ng puzzle na nagbuo sa pagkatao ni Maricel. Wala na siyang kailangang patunayan pa sa sinuman. Samantala, sa isang maliit at madilim na paupahan, sa gilid ng riles ng tren, nakaupo si Ricardo sa isang lumang silya. Ang tanging liwanag sa loob ay nagmumula sa isang maliit na bintana. Hawak niya ang isang dyaryo kung saan nakalathala ang larawan ni Maricel bilang Businesswoman of the Year. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panghihina ng katawan. Wala siyang pamilya, wala siyang kaibigan, at ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon. Ang huling balita tungkol kay Cynthia ay nasa loob din ng dyaryo. Nahatulan ito ng pagkakulong dahil sa estafa at pagnanakaw. Napatingin si Ricardo sa kanyang tuyong lalamunan at sa baso ng tubig na may kasamang alikabok. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata dahil tila natuyo na ang lahat ng emosyon sa kanyang katawan. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay ang pinakamasakit na parusa. Ang katahimikan ng isang taong kinalimutan na ng mundong dati ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Pag-uwi ni Maricel sa kanilang bahay ng gabing iyon, sinalubong siya ni Gabriel at ni Hope, na ngayon ay masigla nang nagbabasa ng kanyang mga libro. Binuhat ni Gabriel ang bata at inakbayan si Maricel. Sabay silang tumingin sa bituin sa labas ng kanilang bintana. Ang bawat tibok ng puso ni Maricel ay puno ng pasasalamat. Ang sugat ng nakaraan ay naging mga peklat na lamang na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Tignan mo si Hope, Maricel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap, hindi ng pait. Ang sabi ni Gabriel habang hinahalikan ang noo ng asawa. Iyon ang pinakamalaking tagumpay ko, Gabriel. Ang mapalaki siya sa isang mundong puno ng pag-ibig sa kabila ng lahat ng dilim na dinaanan ko. Ang sagot ni Maricel, ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng pagdurusa, kundi isang epiko ng pag-asa. At sa huling pagkakataon, bago niya ipikit ang kanyang mga mata, nalaman ni Maricel na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang naghihirap ang kaaway, kundi ang mabuhay ng maligaya at malaya sa anino ng kanilang nakaraan. Ang bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang banal na seremonya ng pamamaalam at pagtanggap. Sa harap ng malawak na dagat, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang, nakatayo si Maricel habang pinagmamasdan ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Hope. Ang bata ay masayang tumatakbo sa buhanginan. Ang kanyang puting damit ay sumasayaw sa ihip ng hangin. At ang bawat tunog ng kanyang masayang pagtawa ay tila isang himig na nagpapawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Wala na ang ulan. Wala na ang dilim. Ang gintong liwanag ng takip silim ay bumabalot sa kanila. Isang simbolo ng kapayapaang hindi na muling mananakaw ng kahit na sino. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi ni Maricel. Ang kanyang mga bisig ay pumatong sa balikat ng asawa. Sa bawat taon na lumipas, ang pag-ibig ni Gabriel ay hindi kailanman nagbago. Ito ay nanatiling tahimik, matatag, at punong-puno ng paggalang. Hindi siya ang bayani sa mga kwentong kailangang iligtas ang bida. Siya ang kasama ni Maricel sa pagbuo muli ng sarili nitong mga pakpak. Iniisip mo pa ba siya? Ang mahinahong tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay humahalo sa banayad na tunog ng dagat. Tumingin si Maricel sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at tubig. Hindi na sa paraang iniisip mo, Gabriel. Ang galit ay matagal nang natunaw at ang pait ay pinalitan na ng pasasalamat. Kung hindi dahil sa unos na yon, hindi ko matutuklasan ang lakas na nakatago sa loob ko. Napatawad ko na ang nakaraan dahil iyon lamang ang tanging paraan upang tuluyan akong maging malaya.
Sa kabilang dako ng alaala, alam ni Maricel ang sinapit ng mga taong sumira sa kanya. Si Ricardo ay nananatiling isang anino sa isang maliit na bayan, isang lalaking binalot ng sariling pagsisisi at walang ibang kasama kundi ang mga tuyot na dahon ng kanyang mga pagkakamali. Si Cynthia naman ay patuloy na nagbabayad sa likod ng mga rehas kung saan ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga kasinungalingan. Ngunit para kay Maricel, ang mga pangalang ito ay tila mga salitang nakasulat sa buhangin na matagal na ring inanod ng daluyong ng panahon. Ang restaurant na Lasa ng Pag-asa ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang tulad niya, mga inang tinalikuran ng mundo, ngunit piniling tumayo at lumaban. Bawat plato ng kakanin na inihahain nila ay may kasamang kwento ng pagbangon. Isang paalala na ang bawat sugat ay pwedeng maging peklat ng karangalan. Dahan-dahang kinuha ni Maricel ang kamay ni Gabriel at naramdaman ang init ng kanilang pagkakaisa. Tumingin siya kay Hope na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanila. Dala ang isang maliit na kabibe na nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Mama, Papa, tignan nyo, napakaganda. Ang masayang sigaw ng bata. Binuhat ni Gabriel si Hope at sa gitna ng kanilang yakap, naramdaman ni Maricel ang ganap na kaganapan ng kanyang buhay. Ang kanyang puso, na dati ay basag na salamin, ay ngayon ay isang buong kristal na kumikinang sa liwanag ng katotohanan. Nalaman niya na ang tunay na paglaya ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat. Ang bawat luhang pumatak noong gabing iyon sa ilalim ng ulan ay nagsilbing dilig sa isang bagong buhay na ngayon ay namumukadkad ng may sandaang uri ng ganda. Habang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang dumarating, hindi na natatakot si Maricel dahil alam niya, sa bawat paglubog ng araw, may dalang pangako ang bukas, isang bukas na puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang pusong tuluyan ng nakalaya.